everyone, good morning. So ang Bible verse natin for today is all about Genesis 2:16 to 17. And the Lord God commanded that man, you are free to eat from the garden, but you must not eat from tree of knowledge, good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. So, sa Tagalog, sinabi niya niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bunga niyon, sapagkat sa araw na kinain mo iyon ay mamamatay ka. So, ang topic for today is the covenant of work. Ito yung agreement ni Jesus Christ at ni Adan. Si Adan is representations of the humanity. Okay? So, Adan will become, ang kasunduan nila kasi is Adan will become the ruler. He's created in the image of God. So, he must take dominions in the world. Diba? So, kumbaga mamumuno, maghahari ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Adan. But the rule is, Adan must obey God. Nagkaroon sila ng kasunduan. Pag sinabing covenant of works, ito yung, it refers to agreement between God and Adan before the fall, bago magkaroon ng kasalanan, in which Adan, acting as the representative of the humanity, was profess eternal life and begin blessings upon the conditions of the perfect obedience and death upon disobedience. So, ibig sabihin, kapag sumunod ka, may pagpapala. Pag hindi ka sumunod, ang kaparusahan ay kamatayan. So, ang pagsunod ng isang katauhan will be benefit. Pag hindi sumunod, everything will be fall into suffer. So, kapag sumunod, may blessings. Maraming magbe-benefit. Pag hindi sumunod, ang kaparusahan o sufferings and kamatayan. So, pag nagkasala, kagaya ng kay Adan, isa lang yung pagkakamali niya, damay na lahat. Ganun kalalim yung kasalanan. Sa panahon na yun, wala na si Adan. Pero hindi natin pwedeng sisihin sa Adan sa kasalanan na meron tayo ngayon. Kasi tayo din naman ang gumagawa ng kasalanan. Pinili din natin na gumawa ng kasalanan out of our own will. So, God requires obedience. Pag sumunod ka, may pagpapala. Pag hindi sumunod, may sufferings. Kaya, nung nagkaroon ng fall, nung hindi nagrebelde si Adan sa Diyos, nagkaroon ng fall and sufferings. Kumbaga, yung sufferings and death, hindi siya originally created by God. Tao yung gumawa nun. Kaya nga sabi dito, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way, death come to people because all sin. Sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, damay lahat. So, yung kasalanan,
merong tatlong separation. Yung una is yung nag-separate yung katawan natin, yung kaluluwa natin sa katawan natin. Pangalawa, yung separation ng spirit kay God. Separation ng relationship ng spirit natin kay God. Pangatlo is yung internal separation, yung panghabang buhay separation kay God. So, napakabigat talaga ng kasalanan. Okay? Dapat, pag may mga tao na mabuti sila sa paningin, para sa kanila mabuti sila sa paningin ng Diyos. But we have to consider, may sariling standard ang Diyos. Kung meron tayong i-compare, dapat i-compare natin yung sarili natin sa standard ng Diyos. Why? Sa standard ng Diyos, isa siyang salamin, na kung saan pag nakita natin yung sarili natin na nalamin tayo at kailangan natin manalamin, doon natin makikita na makasalanan tayo. Pag nakita natin sa sarili natin na makasalanan tayo, andun yung kaya natin makita sa sarili natin at matanggap sa sarili natin na may kailangan tayong baguhin at ayusin sa sarili natin. And once na ma-realize natin yun na kailangan natin ng si Kristo para mabago tayo, andun yung nagkakaroon tayo ng pagsisisi. So, sa standard ng Diyos, walang mabuti. Kaya kung ikukumpara natin lagi ang sarili natin, dapat sa standard ng Diyos. Kasi pag nakita natin yung standard ng Diyos, doon nagkakaroon tayo ng pagsisisi sa mga kasalanan natin. Isang salamin na nagpapakita sa atin ng katotohanan na kailangan natin ayusin yung buhay na meron tayo. Pag nakita natin yung sarili natin na masama tayo, masasabi natin na kailangan natin si Kristo. At talagang dapat aware tayo na there is a gravity of sin. Katulad na lang yung pagkakamali ni Adan, isang pagkakamali lang yon. Kung titignan mo, maliit na bagay, pero andun yung gravity ng sin, diba? Kailangan natin pag-isipang mabuti. Gaano kabigat yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng suffering and death. Dahil ang tao, dahil normal na lang sa buhay natin na araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan, napakagaan na lang, napakalait na lang, parang napaka-natural na lang. So, we have to see the standard of Christ para makita natin yung mga kasalanang nagagawa natin. We have to cherish the covenant, the greatness of the covenant of grace of God. So, lagi nating isipin na mas malaki pa din ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. And I want to share this simple prayer. Our Father in heaven, you are holy and you are standard imperfect. When I look at myself and I see how I fall short, I see my sin and its consequences, and I'm humble. But I thank you for I see my sin, I see myself, I see how far I fell short. I see my sin and its consequences, and I humble. But I thank you for becoming a Redeemer who fulfilled what I could not. Help me to understand the weight of the sin so that I can cherish your grace even more. Teach me